Mama Colleen. Once again, ako po si Kate ng Batangas. Taong 2021, buwan ng September nang makilala ko si JV. Si JV na lagi akong nakakasabay. Na lagi ko pong nakakasabay sa remittance center every time po na nagpapadala ako ng pera sa pamilya ko. Hanggang isang araw, tinanong niya ako kung may asawa na ba raw ako. Mabilis naman ang naging sagot ko na wala. Wala na. Opo, nagkaroon ako ng partner noon. At nagkaroon ako ng 3 anak sa partner ko noon. Pero dahil hindi nga nag-work ang aming relasyon, napunta rin sa hiwalayan kung ano man ang meron sa aming dalawa. Kaya ngayon, todo kayod ako dahil ako lang po ang nagsusuporta sa mga bata, katuwang ang tatay ko. Matapos nga kaming magpadala ng pera sa aming pamilya, niyaya ako ni JV barbecuehan. Ay, sarap ng barbecue. Sabi ni JV, treat daw niya. After kumain, naglakad-lakad kami hanggang sa binitawan niya na yung katanungang kung pwede ba raw akong ligawan. Mabilis ang naging sagot ko na oo naman. Kasi Mama Colleen, sige, aminin ko na. Sa madalas po na pagkikita namin sa remittance center, nakakrushyan ko na po si JV. Sana all. So magpapakipot pa ba ako? Makalipas ang isang buwan, tinawagan niya ako at niyayang sumama sa Bicol, sa lugar nila. Dahil ipapakilala niya raw ako sa mga kapatid at mama niya. Dahil sa ginawa niyang yon, nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa akin. Kaya kinabukasan, agad-agad ko siyang sinagot. September 3, 2021. Yan po ang aming anniversary date. Napakabait niyang tao. Damang-dama ko ang kabutihan ng kaniyang puso, kaya sabi ko, finally, eto na. 3 taon, mahigit na kami ni JV, Mama Colleen. Sa 3 taon na yon, nagkaroon ng pagkakataon na nag-LDR o long distance relationship kami kasi nanatili siya sa Bicol habang wala pa siyang trabaho. Habang ako naman po ay nagtatrabaho dito sa Manila. Until he decides na babalik na nga siya dito dahil may trabaho na raw siyang mapapasukan sa may Binian, Laguna. Okay kami. Okay pa kami. Pero makalipas lamang ang 2 linggo, napapansin ko na ang tila pagbabago po ni JV. Yung tipong tatawag lang sa akin, pero saglit lang, mga 20 minutes. Ibababa na niya, kesyo manonood daw siya. Sa totoo lang, hindi naman siya dating ganito eh. Kaya parang may naaamoy ako na something. Alam mo naman tayo mga babae, malakas ang ating tinatawag na women's instinct. So ang ginawa ko, in-stalk ko ang Facebook niya. As usual, tama nga ang hinala ko. Oh, no! Nakita ko na may kachat siyang ibang babae. Ang pangalan, Cherry Ann. At ang masakit, si JV ang unang nag-hi sa chat. Ayon sa history, ayon sa pagbabacktrack ko. At nagpakilala si JV at sinabing single pa siya. Nung nabasa ko yon, sobrang sakit, Mama Colleen. So sino ako sa buhay niya? At sino ba si Cherry Ann sa buhay niya? Hindi ko alam kung may pagkukulang nga ba ako para masaktan ako ng ganito ni JV. Dahil nga hindi ako mapakali, ang ginawa ko, chinat ko si Cherry Ann. Nagpakilala ako na ako ang asawa ni JV at nakiusap na distansyahan niya ang asawa ko. Inutusan ko si Cherry Ann na i-block niya na si JV. After noon, kinumpronta ko naman si JV tungkol kay Cherry Ann. Pero, todo tanggi siya. Oh, no. Alam mo yung may pruweba ka na nga. At ramdam na ramdam ko na ang pagbabago sa kanya na dati hindi naman niya ako inaaway. Pero ngayon, ultimo maliit na bagay, napapalaki niya na. Nagbago na si JV.
na hindi naman siya ganun dati. Kaya ako na ang nag-offer na maghiwalay na lang kami kaysa ganyan na niloloko na lang niya ako. Pero ayaw naman niya. Ayaw niya na maghiwalay kami. Pinaninindigan niyang hindi totoo ang lahat at gumagawa lang daw ako ng kwento at sinungaling raw ako. Ako pa ang sinungaling, Mama Colleen? Hanggang ngayon nga, friend pa rin sila ni Cherry Ann na yon sa Facebook. Nagawa akong i-block ni Cherry Ann, pero hindi niya nagawang i-block si JV. So anong motibo ng Cherry Ann na yon? Opo, Mama Colleen, hindi pa naman kami kasal. Partner ko pa lang naman siya sa ngayon. Sinasabi niya pa rin sa akin na mahal niya ako at hindi niya ako magagawang ipagpalit sa iba. Pero iba kasi ang salita niya, ang sinasabi niya, kesa sa kinikilos niya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sa totoo lang din, Mama Colleen, mahirap itapod ang 3 taon na aming pinagsamahan. Kaya naguguluhan ako kung dapat ko pa ba talaga siyang ipaglaban? Paano kung ako na lang naman ang gustong lumaban? Nakakapagod na rin kasi. At ang sakit-sakit na rin sa puso. Muli, ako po si Kate. At ito ang aking heart-to-heart with the Mama Colleen. Real talk! Ang hirap nga naman kumawala kapag ayaw kang pakawalan, di ba? Pero ang hirap naman na magpatuloy kung alam mo at nararamdaman mo na ikaw na lang yung lumalaban. Kaya ang tanong ko sa'yo, kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang mag-hold on sa sakit na nararamdaman mong yan? Kaya mo pa bang itolerate yung pagsisinungaling niya sa'yo na ngayon ikaw ang binabaliktad niya na nagsisinungaling? Given na meron ka ng pruweba, given na pinakita mo na chinat mo si Cherry Ann, nakita mo doon na siya naman yung unang gumawa ng actions, ng move, nakita mo mismo na sinabi niya na single siya, wala siyang sabit. Diba? Tapos babaliktarin ka pa na ikaw pa yung sinungaling. Todo deny. Sabi nga nang nag-text dito, may nag-chat pala sa Win Radio chat group. Sabi ni Randel, alam mo naman ang turo sa mga Pinoy. Huwag aamin hanggat di pa nahuhuli ng buhay. Rule number 1 ng mga manloloko. Walang aamin. Diba? So, ano yung dapat mong gawin? Ang akin lang, kung kaya mo pang mag-hold on, kung talagang gusto mo parang ilaban, yung pagmamahal mo sa kanya, who knows mag-paid off. Basta kaya mo pa, ha? Ikaw naman yan eh. Depende sa pain tolerance mo. Kumbaga sa injection, magpapa-injection ka kung kaya mo pa. Pero hindi mo itutuloy yung pa-inject kung hindi mo kaya. Again, depende sa pain tolerance mo. So, ikaw lang din na makakasagot niyan. But for me lang, nababastusan lang ako doon sa idea na after mong ilatag yung mga pruweba, after mong mahuli siya na nagsasabi siya, nakikipag-chat siya sa ibang babae, tapos may pruweba pa nga na sinabi talaga niya na, hi, single nga pala ako, 'di ba? Babaliktarin ka. Doon ako naiinis, yung babaliktarin ka. Na parang, for me, where is the respect? Ang ingredients po to a successful relationship, hindi lang po pagmamahal. Hindi po magtatagumpay ang isang relasyon, hindi mabubuhay ang isang relasyon, hindi tatagal ang isang relasyon ng pagmamahal lamang. It should also come with respect. Kapag wala na po yung respetong yun, 'di ba? Aanhin mo yung pagmamahal na 'yan. Eventually magfe-fade out 'yan eh. Kasi syempre, ang relasyon, kumbaga, pagtitibayin niyo yung relasyon ninyo, yung respeto na nandiyan eh. So, yun lang yung sa akin.
So again, anong dapat mong gawin? I don't want na diktahan ka. Hindi ako para kasi para sa akin, foul yon. Para sa akin, red flag yon. Okay? At kapag may red flag, titigil ako. Kumbaga sa stoplight, pag sinabing stop, i-stop ako kasi baka masagasaan ako, mamatay ako. Ayokong mamatay. Gusto ko pang mabuhay. Kasi ang dami pang pwedeng magandang mangyari sa akin. Pero kung susuwayin ko yung traffic lights na yan, yung traffic sign na yan, sa kabila na naka-stoplight na siya, gumugora pa rin ako, paano kung may humarurot na sasakyan? Sayang naman ang buhay ko. Sinayang ko ng dahil sa pagiging pasaway ko. Nakitang-kita ko na yung sign, hindi ko pa sinunod. So yun lang yung sa akin. For me, it is a red flag. But again, if you think baka sa pagmamahal mo, mapabago mo siya, di kausapin mo siya. Sana naman kung sinasabi mo na ayaw mo kong mawala. Sana naman kung sinasabi mo na ako ang mahal mo at hindi mo ko ipagpapalit sa iba. Sana wag lang puro salita, iparamdam mo sa akin. Maging blunt ka, maging honest ka sa kanya. Yung nararamdaman mo ngayon na sinasabi mo kay Mama Colleen na Mama Colleen kasi iba yung actions niya sa sinasabi niya. Sabihin mo yan sa kanya. May karapatan ka na magsalita. May karapatan ka to let him know kung ano yung nararamdaman mo talaga ngayon. Kasi the more na ikikimkim mo yan, the more na parang kay Mama Colleen mo lang sasabihin, hindi mo ipapaalam sa kanya na hindi ka talaga okay. 'Di ba? Ganyan tayo Okay ka lang ba? Okay lang ako, pero ang totoo, hindi naman. Ganyan tayo mga babae. Kaya yung mga lalaki naguguluhan na sa atin. Tinatanong okay ka lang ba? Alam mo yun, hindi ka naman talaga okay, pero sasabihin mo, okay ka. Parang ano yan saan tayo kakain? Sasabihin natin mga babae, kahit saan. Tapos pag dinala tayo nung lalaki sa kahit saan, magagalit ka. Ba't dito tayo kakain? O diba ang gulo nating mga babae? So it's time, oras na para wag tayong maging magulo. Oras na para maging straightforward tayo. Kasi hindi naman na tayo bata para makipaglaro at makipagpatintero pa sa kung ano yung gusto nating iparating sa isang tao. If we are not feeling okay sa isang bagay, let him know. Huwag kang matakot. Kasi mas matakot ka na sa pananahimik mo, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. And ulitin ko lang, manindigan ka sa kung ano ang tingin mong tama. Huwag ka rin magpapadala na ikaw yung babaliktarin at ikaw pa ang palalabasin na sinungaling. Okay? Again, for me, that is a red flag. So, Kate, maraming salamat sa kwento mo at sa mga ka-winner po natin na may mga mema pa dyan. Speak from your heart. Pwede nating basahin yan, sabi nga ni Rudelin. Yung ibang lalaki po, Mama Colleen, kahit ipagbala pa yan sa kanyon, hinding-hindi yan aamin. Kahit nakita na at huli na, ganyan din yung manliligaw ko. Kahit sinapak ko na, todo deny pa rin. Di wag mong sagutin. O, diba? Sa akin pagbabalik, yung mga sausaw nyo naman ng bibida sa programang May Puso. Once again, mag-text lamang po sa 0977-7000-915. And this is the story of Kate dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.